Sa mapagpalang araw na naman mga idol, welcome again sa ating episode ng Moto Features at ang bibida nating motor walang iba kundi si Rossi Sigma 250. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! Haji Moto Vlogs, Revenge Paraiso, sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Moto Vlogs, tunay na sundalo ng kalsadang malaya para sa Pilipino. Rurok ng bundok o gitna ng lungsod, motorsiklong sinasakyan parang alon ng Diyos. Lupang may alikabok, silaw ng araw, lahat ng yon ay paisong kanyang pinapakita. Bawal ang huga. Rurok ng bundok o gitna ng lungsod, motorsiklong sinasakyan parang alon ng Diyos. Good morning mga idol, welcome again sa ating episode ng Moto Features. So bibidahin natin ngayon si Rossi Sigma 250. Ito yung sports bike ni Rossi. So yan, napakaganda, solid. So meron po siyang kulay na red, meron po siyang kulay na white. Okay, so dito muna tayo sa red kasi astigin to. Okay, dito tayo sa harapan. Unahin natin sa may bandang harapan niya mga idol. Makikita natin na very sporty talaga, no? Pang racing talaga, no? Makikita natin. So meron pa siya dito na na tornilyo. So dito yung nilalagay yung kanyang side mirror. Tapos pagdating naman dito, meron po siyang windshield, no? So smoke lens po siya. And then pagdating naman dito, meron po siyang minimalistic na sticker. So red and white po siya, nakalagay Sigma 250. Okay? So pagdating naman dito sa kanyang headlight, makikita natin meron po siyang daytime running light na LED. Then meron po siyang projector light para naman sa kanyang headlight mga idol. Meron siyang halogen, then meron po siya ditong projector light para sa kanyang headlight. At pagdating naman sa kanyang signal lights, so gumagamit po siya ng LED. Okay? Ayan, no? So dito siya nakakabit sa kanyang palikpik sa gilid niya. Malinis siya tignan sa kabilang gilid. Okay? Ayan. So inverted telescopic port po ang gamit niya sa kanyang suspension na mayroon po siyang reflector light mga idol. Disc brake po para sa braking system na may 2-pot caliper. Tapos meron po siyang mugs. Tapos may lining po siya, no? May design pa siya dito na lining, no? Tapos pagdating sa gulong, okay, 110 by 70-17. At syempre tubeless na po siya mga idol. Pagdating naman sa likuran mga idol, makikita natin na very sporty yung kanyang taillight, no? So design niya rito, meron siyang black. Ito pinaka grab bar niya. Okay, tapos meron siyang carbon lodi dito. Then dito naman sa kanyang taillight, makikita natin na LED po ang gamit, ang ganda. So may mga LED po siya na bilog-bilog. Then ito yung design niya pagdating sa kanyang back fender. At gumagamit naman pala ito ng LED para sa kanyang signal lights mga idol. So dito naman yung back fender niya. Okay, meron siyang light reflector. Tapos dito naka-intact yung kanyang plate holder. At dito naman tayo sa bandang gilid mga idol, makikita natin na very sexy, no? Ang kanyang figure. So sporty ang kanyang datingan. So dito naman makikita natin carbon lodi po ang disenyo niya rito. Yan, tapos nakikita natin yung kanyang body frame. Okay, napakalinis at napaka-sporty na kanyang bracket ng kanyang pillion footrest. Ito naman merong halong rubber para sa rider footrest. Okay? Tapos nandito naman yung kanyang foot brake. Okay? Okay, pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, makikita natin na center shock absorber po siya mga idol. Tapos andito yung kanyang disc brake para sa braking system with 1-pot caliper. Mags din po na may design na line na red. Okay, tapos 140 by 70-17. Tapos tubeless po siya mga idol. Yung gamit na gulong dito sa likuran. Dito naman tayo sa kanyang kabilang side profile mga idol, no? So meron pa rin siyang pa-sticker dito, Sigma 250. Then meron pa siyang carbon lodi mga idol. Tapos yan. Tapos dito makikita natin yung naka-imbus na Rossi. Very premium ang design niya mga idol. Okay, tapos andito naman yung half shifting ng kanyang cambio. Okay? Ito nga pala is manual mga idol, no? So may clutch, cambio sa throttle lang gagamitin mo para tumakbo ang motor na ito. Pagdating naman sa hatak, meron po siyang chain drive. Okay? So malaki po yung kanyang sprocket niya mga idol, no? I think nasa 48 to, no, yung laki nito. Okay? Tapos meron po siyang chain guard mga idol, no?
Tapos dito naka-attach din. So naka-attach din yung kanyang tire hugger dito. Okay, para sa talsik putik. Alright? And then dito naman tayo sa taas mga idol, no, makikita natin na pinaghalong digital and manual speedometer ang kanyang panel. Okay? So nandito yung digital, nandito rin yung manual. Ito yung RPM, no? Okay? So ayos na ayos, very sporty ang design. Tapos meron siyang dito na light indicator lang. Tapos nandito yung kanyang button selector. Okay? Sa may gilid. Meron din pala rito, light indicator din yan mga idol. And then dito naman sa kanyang handle, okay? Talagang sporty look design. Tapos meron siyang color na silver siya mga idol. Okay? Ito yung chrome. Ganito yung kulay ng chrome. Tapos ito yung silver. Tapos pagdating naman sa susian, gumagamit ng ordinary switch na mayroong function na on and off, then lock. Okay? So pwede yata yung TMX 155 dito. Tapos pagdating naman sa kanyang button switches, meron po siyang high and low. Meron siyang pass switch dito, meron siyang turn lights, then busina. Sa kabila naman, meron po siyang on and off ng headlight, kill switch mga idol, tapos electric starter button. At pagdating naman sa controls, meron siyang throttle control with brake lever sa unahan, then ito naman yung hand grip with clutch lever na meron siyang choke control. Okay? Yung mga handlebar nga pala niya is meron po siyang bar end na tawag. Ayan, sa kabila din. Alright? Dito naman sa kanyang tangke mga idol, makikita natin, napakalaki. Solid. Parang wet packs lang pag dumano ka. Diba? Okay. So, maumbok po siya. Malaki po siyang tangke. Pang isang araw mo na long ride, no? So, hindi ka maubusan agad, no? So, color nito, napakaganda ng paint job nila dito. Pang ano talaga. Tawag dito. Pangmamahali ng datingan. Okay? Tapos meron siyang cover dito na plastic na naka-carbon lodi. Okay? Tapos dito naman may design din siya, no? Carbon lodi din. Na sticker to. Okay? Tapos pagdating naman sa fairings nito mga idol, so ito plastic to. Yan, plastic. Maganda rin naman yung plastic niya na ginamit dito. Pangmatagalan din. Alright? At ito na nga pag-usapan natin ang seat height nito, kung pasok ba ito sa may average height lamang na Pinoy katulad ko. I'm 5'4" in height at mayroong 58 kilo pero may machong pangangatawan. Tingnan natin. Okay. Uy, ang bigat boy. Yan. So tingnan natin. Okay naman siya. Pero siguro kung pag tumatakbo na, kayang-kaya na natin to kasi 250cc siya eh. Medyo malakas talaga to. Tapos ang kagandahan dito, sporty siya to. Para sa akin, okay naman siya. Pero pagdating sa maneuver, medyo mabigat nga lang siya, no? Kung hindi ka familiar sa mga ganitong motor, is mag-practice ka mabuti, no? So, manual transmission siya. At kung pandili use naman itong mga idol, is medyo pwede naman isingit-singit, basta alam mo yung tansyahan nito, okay? So, goods naman siya mga idol. And then, pagdating naman sa kanyang comfortness, medyo nakababa tayo, syempre sporting ngayon, diba? Sports bikes to mga idol. Sa mga may back pain o kaya sa mga matatanda na, hindi na siya recommended nito. Pero kung bata-bata ka pa, pwede kasi nakayuko ka siya. Okay? At pagdating naman sa presyo niya mga idol, via Rusi Masinloc branch mga idol, ang Sigma 250 ay may cash na 93,000 pesos. At para naman sa installment, meron po siyang down payment na 7,000. At para sa 3 years monthly installment naman nito is 3,780 lamang na may rebate na 300 pesos.